Hello po Sir Ridhan, good morning po. Ito po ang aking task sa Kwentong Bayan. Sana po makahabol at pasado po ang aking Kwentong Bayan. Ang pamagat ng aking Kwentong Bayan ay ang punong kawayan. Sa isang bakuran, mailang punong kahoy na may kanya-kanyang katangian. Mabunga ang santol, mayabong ang mangga, mabulaklak ang kabilyero, at tuwid at mabunga ang niyog. Ngunit sa isang tabi ng bakuran ay naroroon ang isang payat na kawayan. Minsay nagpaligsahan ang mga punong kahoy. "Tingnan ninyo ako," wika ni santol. "Hitik sa bunga, kaya mahal ako ng mga bata." "Daig kita," wika ni mangga. "Mayabong ang aking mga dahon at titik ko sa bunga, kaya maraming mga ibon sa aking mga sanga." "Hitik akong maganda," wika ni kabalyero. "Bulaklak ko'y marami at pulang-pula. Kahit malayo, ako ay kitang-kita." "Ako ang tingnan ninyo, tuwid na puno, malapad ang dahon at mabunga," wika ni niyog. "Di kayo, kawa-kawa naman si kawayan. Payat na at wala pang bulaklak at bunga. Tingnan niyo, wala siyang kakibo-kibo, lalo na siya nagmumukhang kaawa-awa." Nagtawanan ang mga punong kahoy, pinagtawanan nila ang punong kawayan. Ngunit, nagalit si hangin sa narinig na usapan ng mga punong kahoy. Pinalakas niya ng pinalakas ang pag-ihip ng kanyang hangin. At sa isang oras niyang pagagalit, nalagas ang mga bulaklak, mga dahon, mga bunga, at naluwal ang mga punong kahoy. Tanging ang mababang loob na si kawayan ang siyang nagpaduyan-duyan sa ihip ng hangin. At sa kasamaang palad, lahat ng mga punong kahoy, bulaklak at niyog ay nalagas ang kanilang mga bunga at naluwal ang kanilang mga puno. Moral lesson po para sa Kwentong Bayan, mas piliin po nating magpakumbaba ang ating mga puso at isipan sapagkat tayo po ay manatili hanggang wakas. Iwasan ang maging mayabang at manatiling magpakumbaba ang ating mga puso. At yan ang aking Kwentong Bayan. Maraming salamat po.